Morning. Yan. So, ito yung bago natin. Scalping version na siya. Hindi na siya nag-hedging. Yan. Scalping siya. Tapos naka-base siya sa time frame. Ayan. Every 15 minutes, trade siya. Pag tinamaan yung first TP niya, mabilis ang progress. Yan. Tayo natin. Yun, sa pull. So, scalping ulit siya. 0.3. Depende sa lot size at risk appetite mo. Ayan, nag-sell ulit siya. Bakit siya sell ng sell? Kasi sinusundan niya yung dulo kung saan natapos yung kandila. Ayan. Ayan, gumawa niyan sell. Kasi dito, pababa. So, nag-reverse. So, may remedyo siya. Once na nag-reverse yan, magsisell ulit yan dito sa taas. Yan. Yan. Tapos, pag hindi nag-reverse, trade siya ulit doon. So, ayun, tinamaan. Sell ulit siya kasi downtrend yung ito eh. Nakatrend siya dun sa ano. Basta kung ano saan yung dulo nung ini-scan niya, every 15 minutes. Susundan niya lang yan. Yan. So, ngayon, sell ulit. Puro sell siya. Tignan natin. Ayan. Ayan, nag-buy naman siya dito. Scalping kasi siya eh. 1,000 ang capital niya. Ayan. Nasa 48 na. Ilang araw pa lang yan. So, backtrack natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 days, meron ng 44. So, ang gagawin natin dito, dadamihan natin yung currency pair. Gawin natin 5. Para yan, para pag scalping na scalping, tinago ko nga pala yung TP nito para hindi makita ng broker. Pwede natin itago yan, hindi nila makikita yan. Bakit biglang nawawala yung mga trade? Kasi nga, scalping yan, nakatago TP. Yan, hindi nila alam kung anong gagawin ng iingay dyan. So, hindi nila mababasa kung anong strategy. Pero siyempre, sasabihin ko, scalping yan. So, malapit na mag 100. Post ko muna, tapos pabilisin ko ng konti. Yan, so, balik tayo. Yan, so, scalping. Ayan, kita nyo. Sa isang araw, minsan walang trade. Pero okay lang. Sa mga following days naman, ayan, daming trade. Kitang-kita nyo naman. Ayan, 100 na. So, I think sambuan to eh. So, nasa 10% na. 1,140 na. Ang capital at profit niya. Ayan. Scalping. Yun. Pag nasusundan niya yung trend, kamukha nito, ang dami niyang trend dito. Ay, trade kasi. Ayan o, sinundan niya yung buy. Oh. Siyempre, hindi perfect. Sumasablay din. Minsan, nagsisell siya dito sa resistance. Pero maganda. Ayun. May pang ano siya. May second plan siya. Doon niya titirahin ng Martin Gillian sa pag nagkamali yung analysis or scan ng market. So, tingnan natin kung anong resulta. Iyan. Report. Dito kay New Zealand, USD. Ulit ng drawdown, no? 12% lang ang drawdown, no? Tapos, ang daming yung trade, 88. Ang profit niya ay 13.9%. Sa isang currency pa lang yan. So, imagine, 5 sa isang buwan. So, 13 times 5%. Bah, maganda. Okay, let's go.